Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So another day, another reaction vlog tayo, no? So meron na naman tayong papanoorin na sharing ng isa nating kababayan dito sa buhay Canada natin, no? So ngayon naman guys, ang pag-uusapan natin or ang sentro ng topic natin is about naman sa trabaho, no? So I think this is very vital and important kasi dito sa Canada guys, napaka-importante ng trabaho. Of course, hindi lang trabaho but anong klaseng trabaho? Whether full-time ba yan, casual. Yan yung pag-uusapan natin for today, guys. Okay, guys. Ito. Play na natin to. Lods, dahil medyo lumalaki na rin yung following ko kahit papano, nasa 4,300 plus na Uy, rin sana yung all. following ko. Shout out. Naisip ko na ibahagi sa inyo yung isa pang hindi ko naman dapat kailangang ibahagi pero Bakit naman? force akong i-share sa inyo para mas makita nyo yung buong picture at buong pagsakripisyo ng paninirahan dito sa dayuhang bansa na Canada. So 2014 Okay. I decided to quit my full-time job Oh, wow. to go on casual working as a casual lods. Okay, guys. So kapag sinabing casual, kung tama ang pagkakaintindi ko dyan, para siya part-time, no? Yung sabi nga niyan, nag-quit siya doon sa full-time job niya. Right? So sa atin kasi sa Pilipinas, hindi naman tayo nakakarinig ng casual no? Lagi yan, contractual or part-time, ganyan, no? Until now. So that was 2014 until 2026. Wow. 12 years. I am working as a casual. Tama po, Lods. 'Di ba? Kasi yan po ang unang tinatanong dito ng mga Filipino. Pag ano yung casual, ano yung regular mo? Regular ka ba? Ganun kasi yung mga benefits at mga ganito, 'di ba? Yan. I think kung tama rin ang pagkakaintindi ko, kasi guys hindi pa ako nakapasok ng casual dito, no. Nakapasok ako internship. Pero kahit yung intern guys, meron na kami dong benefits, may mga leave na kami, may mga sick leave, no. Pero sa casual kasi hindi ko alam guys, no. So yung mga naka-experience ng casual dyan, comment down below. So ano yung mga benefits na nakukuha nyo pag kayo ay casual, or sana ma-share din ni Lods, no, since nanggaling naman siya ng full-time before. So ngayon meron siyang comparison kung ano yung mga na-experience niya or kung ano yung mga nare-receive niya nung siya ay full-time versus ngayon na siya ay casual. Pero yun nga, ang pagkakaalam ko, wala kang benefits dito, no? Like yung leave, sick leave, or yung hindi ko lang alam guys yung extended insurance kung meron sila, no? So, yan po yung biggest secret ko na gusto Bakit ko naman? i-share sa inyo na Okay lang naman yun. yung page ko. Hindi lang po yan pasarap. Hindi lang po yan, uy, ang swerte naman niya. Kasi naka-invest siya, nakaipon siya ng ganito, na-achieve niya yung mga ganyan, nakaka-travel siya ng magarbo. Pero hindi nyo alam yung walang kasiguraduhan na mga days na iniisip mo kung meron ka pa bang hours, may trabaho pa bang naghihintay sa inyo. Kasi working as a casual, walang guaranteed walang guaranteed time yan, Lods. So nagre-rely ka lang sa bakasyon ng mga co-worker mo, nagre-rely ka lang sa... Yun ang medyo dyan guys, yun ang medyo kailangan yung maintindihan kung papasok kayo ng casual versus sa full-time job. Kasi ako guys, naka full-time ako So ako, sure ako na merong papasok sa akin every 2 weeks, no? Kasi nga, meron akong full-time na contract with the company. Yung sa casual kasi, sabi na rin niya, diba? So magkakaroon lang siya ng trabaho pag may nalibre or kung kakailanganin ka ng company. So kapag meron namang nagpupuno doon sa pangangailangan ng company, whether siguro meron silang mga full-time na, no? So, kakailanganin ka lang siguro pag may nag-sick leave na full-time or something, tsaka ka lang guys magkakaroon ng trabaho. So, yun yung mga iisipin nyo, yung pagiging stable nung work nyo. So, hindi kayo nakaasa kung merong mag-a-absent or something. So, yun ang pagkakaiba ng full-time at saka casual, no?
stick call, nagre-rely ka lang sa mga ganon. So, hindi po siya sigurado at kung tatanungin niyo ako, para ba, nire-recommend ko ba para sa lahat yung Wait lang, meron pala siyang nasabi do'n na kanina na nakapag-invest siya tapos do'n sa page daw niya, akala daw ng mga tao yun pasarap or something. I think wala namang kinalaman kung ikaw ay naka full-time or kung ikaw ay naka-casual kasi, whether naka full-time ka or naka-casual ka, yung pag-i-invest naman kasi depende kasi yan kung papaano mo ihahawakan yung sweldo mo or yung savings mo 'no. Kasi kahit naka full-time ka, sabihin nating mas malaki nga yung sweldo mo sa full-time pero kung gumastos ka naman, more than doon sa yung means 'no, so hindi ka rin makakapag-invest 'no. So, I think yung sa paghawak niya ng pera kaya siya nakapag-invest ng gano'n or kaya sila nakakapamasyal 'no. So, it doesn't matter for me 'no. ginawa ko. Hindi po, mga lods, hindi po kasi um, marami pong kailangang isipin kagaya nung kung sinusuportahan ka ba ng partner mo, Mhm, o kung may enough ka ba na pera, ganun. mhm. It's a big jump, lods. So, pero kung tatanungin niyo ako kung masaya ba ako, masayang-masaya ako, lods, Okey, kasi that's good. nakita akong Yun ang importante. lumaki yung mga anak ko. Nakita ko silang mag-grow, Hmm, nahatid ko sila sa school, mhm. nakaka-attend ako sa mga conference nila, sa mga parent teacher nila. So nakita ko sila basically na magmula maliit na lumaki. So Okay. So, parang leaning towards kaya siya nag-casual is para magkaroon ng more time with his family, no? So, siguro nung siya ay full-time, wala siyang panahon para maghatid sa mga anak niya or yun nga, yung mag-a-attend dun sa mga program sa school. Pero kasi guys, hindi po laging ganyan ang kaso sa mga naka-full-time, no? Meron akong mga kakilala na mga nasa full-time job pero nagagampanan pa rin nila guys yung mga pangangailangan ng family nila. And ang example po niyan kami. So depende sa trabaho guys. Kasi kami, working na hybrid and remote, we are very flexible, no? Yan nga guys yung sinasabi ko dun sa mga past ko ng mga vlogs na I'm very blessed and thankful doon sa work namin kasi kahit papano, no, talagang nagagampanan pa rin namin yung pagiging parents doon sa mga anak namin kasi nga we are flexible in terms of our work. So again, hindi ko masasabi na dahil ikaw ay naka full-time, wala ka ng oras para sa family mo. Or kapag ikaw ay nag-casual or ikaw ay nag-part-time, magkakaroon ka ng mas maraming oras sa family mo. Maraming factor ang pwedeng mag-play guys. Kung kung paano mo i-handle yung family mo. Pero one thing for sure, yung courage at saka yung talagang kagustuhan mo na maging tatay, na maging nanay doon sa mga anak mo. I think yun yung magma-matter talaga. Kasi kahit na gaano ka busy mo guys, hahanap ka ng paraan, no? Whether ikaw ay nasa full-time, casual, kung gusto mo talagang gawin yung pagiging magulang mo sa mga anak mo, it doesn't matter kung nasaang type ka ng trabaho. Kasi for sure, hahanap at makakagawa ka ng paraan para mabigyan sila ng panahon, no? and nakaipon ako kahit na casual ako. So kung tinatanong nyo kung posible ba maging casual na worker dito sa Canada, posible, Lods. Ako po ang patunay. So, kung ano pa yung nag-trigger sa akin, at kung ano po yung mga rason kung bakit ako nag-casual, i-share ko po yan sa next video. Okay. So yun. So yun yung ano, yun yung sharing ng ating kababayan dito sa Canada, no. Yun nga siguro papanoorin natin on the next time kung ano ba yung reason niya kung bakit siya nag-casual. Kasi guys, ako mas importante sa akin ngayon yung stability, no. Kasi sa mga naririnig nyo ngayon, ang daming nale-layoff, no. So napaka-importante na kung nasang company ka, you are very stable. Na hindi ka mag-iisip kung in the next sweldo ba, meron bang papasok na pera sa'yo. So, mas okay sa akin yung peace of mind, no? Pero kasi siya, iba kasi yung target niya or iba yung pinanggagalingan niya. Based lang guys doon sa ikunento niya sa atin, no? Again, hindi ko alam yung full story kung bakit talaga siya nag-casual. Pero ang sabi nga niya, nung nag-casual daw siya, hindi siya nagsisi kasi nagkaroon siya ng more time with his kids na
Nakahatid niya sa school at nakaka-attend siya ng mga program na para sa mga anak niya, no? So mas nagagampanan niya guys yung pagiging tatay niya at yung pagiging father figure niya sa family niya dahil nga dun sa casual. So basing on that scenario, probably kasi mas siguro mataas yung demand sa oras nung siya ay nagpo-full time. Talagang wala siyang time to do it, no? And I totally get that. Again, ito ipinapakita lang natin na iba-iba talaga yung nagiging journey ng mga kababayan natin dito. So it doesn't mean na kapag ikaw nasa full time you are happy, you are stable, no? Kasi ito nga si Lods, 'di ba? Sabi niya, nagaling siya ng full time pero he decided na mag-casual because of those reasons. But again, walang guaranteed 'yan, guys, no? Siya nga, no, sumugal siya sa pagiging casual. Kasi ako, guys, based on my own perspective at saka yung based sa family ko, no, hindi ako magka-casual. Na? Kasi ang dami kong nakukuha sa pagiging full-time. Again, hindi ko alam, no, yung sa casual kasi hindi ko alam kung may extended insurance yan. Kasi sa amin, no, bilang full-time, yan yung isa sa mga nakukuha talaga namin, yung extended insurance na nagagamit talaga ng buong family ko. Yung sa dental, sa eye care, yung sa mga medicines and stuff. Nagpapasalamat ako sa company ko kasi napakaganda talaga ng benefits na yon, no? And hindi lang ako ang covered nun, guys. Covered buong family ko, especially yung mga anak ko. Nasabi ko nga to, guys, nung isang post ko, no, nung nagpa-dental yung mga anak ko, guys, inabot kami ng mga 7,000 Canadian dollars and wala kaming binayaran all because of our extended insurance. So, yung mga ganung bagay, guys, no. Again, kanya-kanya tayo ng pangangailangan, kanya-kanya tayo ng view, but at the end of the day, what matters is yung kung saan ka masaya, kung saan ka comfortable, at yung tingin mo na mas applicable talaga doon sa family mo. So, pinapakita natin dito, guys, na iba-iba yung perspective, yung stand ng bawat isa sa atin dito sa Buhay Canada natin. Alright, so I hope na meron tayo na share na substantial information, especially, guys, dun sa mga magpupunta dito. So ito yung mga journey na makikita nyo dito, whether you are going full-time or going part-time or casual. So at least, guys, you have an idea kung ano yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin na nagtatrabaho dito sa Buhay Canada natin. Okay? So yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace, guys.